Kailangan natin ng mga counselors upang sa ganun mas ma-refine tayo, mas magiging mas less, no? Yung mga pagkakamali natin, di ba? Sa life natin, may mga decisions na nagagawa tayo na mali, di ba? At the end of the day, tayo din naman po ang nagsasuffer, di ba? Siguro kung tatanungin ko po kayo, meron ba tayong mga what if sa buhay? Parang sana ganito na lang ang ginawa ko, no? Sana hindi ako nagkamali kung pinakinggan ko lang sana yung sinabi ng parents ko o sinabi ng minister namin or pastor namin. Marahil may mga ganun tayo, mga what if sana. Yung mga term po na ganun, mga kapatid. So, kailangan po natin ng guidance, mga kapatid. At yung mga guidance mo na ito ay pwede pong maging makatulong, na tayo po ay maging maluwag sa buhay, maging successful sa buhay, maging maganda ang pakiramdam natin, maging maginhawa ang buhay natin. At higit sa lahat, mga kapatid, ano po, ang atin pong ini-aim ay doon nga po sa spiritual success natin. Of course, gusto natin na makapunta sa heaven na ibinigay ng God para sa atin, mga kapatid. Ano po? So, kailangan po natin yung guidance mula sa ating Panginoon. Ang idea, dito po sa aklat po ng Isaiah chapter 24 in verses 10, the waste city is broken down, every house is shut up, that no man may come in. The idea po dito, mga kapatid, ano po, ay ang isang tao na hindi nakikinig sa payo, ang isang tao na iniisip niya na tama siya lagi, ano po, ay katulad siya ng isang broken city, isang waste city, na ito po ay prone siya sa danger, mga kapatid. Ano po? Prone po siya sa danger, prone po siya sa attack. Marami tayong mga nababasa, na yung isang tao na inaakala niya na tama siya lagi, wala siyang matututunan, di po ba? So, sa atin mo mismo, kahit po sa ating mga kahit iniisip na natin na tayo po ay expert sa larangan po na yan, may mga pagkakamali pa rin, mga kapatid, na nagagawa po natin. So, the idea of Isaiah chapter 24 verse 10, mga kapatid, ano po, ay kung open city, ang isang tao na hindi nakikinig ng payo, dinidisregard yung mga payo, especially sa mga kabataan ngayon, hindi ko naman po sinasabing lahat, pero may mga ilang mga kabataan po na hindi po nakikinig, sa mga payo ng kanilang mga magulang. And at the end of the day, ay sila din po ang magsasuffer. Hindi lang sila actually, kundi pati rin po yung mga magulang po nila. Parang ganyan, po. So nakadepende po sila sa emotion po nila. So, gumagawa sila ng mga decisions sa life nila according po sa kanilang mga emotion. Mga kapatid, mahirap yan. Ayun ang sinasabi ni Isaiah sa Jeremiah chapter 17 in verses 9, sabi niya, yung heart is deceitful siya, no? Kung nakabase yung mga decisions natin sa heart natin, mahirap po yon, mga kapatid, po. Kaya naman po, please join me sa ating talakayan ngayong gabing ito. Kahit po lahat, especially sa mga students, ganyan, sa mga magsisimula pa lang po na mag-asawa, sa magsisimula ng business, ganyan, ay tamang-tama po itong lesson po na ito para sa atin, mga kapatid. Tingnan niyo po ito sa aklat po ng Proverbs, chapter 11 in verses 14. Ang sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 14, a nation will fall if it has no guidance. Many advisors mean security. Nakita niyo po 'yon? Ang sumulat po dito, mga kapatid, walang iba po kundi si King Solomon. As a king, marami po siyang mga advisors, no? Sa atin po ngayon dito sa Pilipinas, meron po tayong mga advisor, mga presidential advisors na sinasabi po, no? So, para makita yung lahat ng perspective, 'di ba? Hindi lang isang view, 'di ba? May right view sa left, 'di ba? Top view, iba-ibang mga perspective ang siyang makikita natin, mga kapatid, po. So maganda na may mga advisors po, no? May mga counselors, mga kapatid. Kaya dito pa lamang po sa Proverbs chapter 11 verse 14. Dito po sa translation po ni Darby, ang sabi niya, where no advice is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Ulitin ko po, sa Darby translation po, sabi niya, where no advice, no? Kung walang advice, no? The people fall. Sabi niya, posible ito na ma-fall sila, 'di ba? Mahirap, 'di ba? Madi-destroy sila. But sabi niya, but in the multitude of counselors, no? Hindi lang isang perspective, dalawa o tatlo na higit pa, mga kapatid, no? Ang sabi dito, but in the multitude of counselors, there is safety. Sa God's Words translation naman po, ang sabi niya dito, a nation will fall when there is no direction. But with many advisors,
there's victory. Nakita niyo po yung ginagamit po dito. There is safety and there is victory, mga kapatid. Ano po? Nung nakaraang, I think 2 weeks, no? Ay na ano to? Nagkaroon po ng extension yung coach po ng Miami Heat, mga kapatid. Ano po nung January 9 pala, nung nakaraang mga weeks pa. At grabe po yung yung kanyang yung pay, as a coach, mga kapatid. Ano po? Bakit? Ah, Gusto ng team na ito na sila po ay manalo, no? Ah, sa lahat po ng mga team sa NBA, gusto po nila na manalo. Meron pong mga assistant coach pa po, no? Anong purpose po nun? Okay, para sa ganun, makapanalo sila sa isang NBA title, mga kapatid. Ano po? There was a time po na yung coach po, no, ng Golden State, si Steve Kerr, ay naging mataas, yung pinakamataas po ng kanyang payment, no, as a coach, mga kapatid. At meron pang mga assistant coach pa po yan. Hindi ako masyadong familiar po doon, but yun lang po ang nabasa ko po nun, mga kapatid. At ito nga po, sabi dito, on the night of January 9, 2024, the Miami Heat reportedly extended head coach Eric Spoelstra to the tune of 8 years extension ng $120 million. Imagine that, the most money committed to an NBA coach ever. Anong point natin dito, mga kapatid? Meron pong mga coaches, meron pong mga mentors, no po. Sa ngayon, meron po sa mga marriages, no? Meron ng mga mentors, di ba? Merong tinatawag ng mga life coach or life coaches sa basketball, kahit sa anong mga larangan ng mga games. How about sa life natin? Meron ba tayong kinukonsider ng mga life coaches? Kinukonsider man natin ang ating mga ministers or pastors na sila po ay magtuturo sa atin kung anong mga decisions na gagawin natin dahil sila po ay marunong sa Bible. Ano po? Alam po nila yung mga stories sa Bible at paano ito ituro, mga kapatid. Ano po? Do we consider them as our mentors or your mentor, mga kapatid? Ano po? So I hope na magkaroon tayo ng idea na kunin natin sila, mag-ask tayo ng advice para sa kanila, mga kapatid. Sabi po ng Psalms chapter 33 verses 11, no? The counsel of the Lord stands forever. He plans of his heart to all generations. Psalms chapter 33 in verses 11, mga kapatid. Ano po? Mula po kay David, binabanggit din po dito the counsel of the Lord, the advice of the Lord. Proverbs chapter 1 in verse 7. Sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Yun po ang sabi po niya dito, no? Proverbs chapter 3 in verses 5 and 6. Ang sabi po ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Alam po ninyo ang temptation sa ating mga tao minsan, yung mga malalaking mga mga decisions sa life natin, mga big steps sa life natin, doon lang po tayo nagpapakonsult sa Panginoon. Kapag hindi na natin kaya ang isang bagay, nilalapit natin sa Panginoon, no? Nagpapakonsult tayo sa Kanya, nagpipray tayo, nagdi-devotional tayo. Pero sa mga maliliit na bagay po, minsan sinasarili po natin ito. I think ito po ay against, dito sa Proverbs chapter 3. Bakit naman po? Kasi sabi ng Bible, in all your ways sa lahat po ng mga aspects sa life natin, ikino-consult natin siya. Halimbawa, ikaw ay magpaplano na mag-asawa. So, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, please give me wisdom. So, ito ba ang lalaki o babae na para sa akin talaga? Or, Lord, mag-start ako ng business. Please give me wisdom. Sino yung mga taong pwedeng makatulong sa akin para ma-establish ko tong business na to? Or sa mga church planting po, no? Please guide us, Lord. Bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge. Saang location kami, sino yung mga partners, ganyan. So, humihingi tayo ng wisdom, no? Ng tulong sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Dito pa po sa Proverbs chapter 19 verses 20 and 21, ang sabi ng Bible, listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Imagine that, Proverbs chapter 19 in verses 20 to 21. So ito po ay talagang proven.
Ito po ay may authority talaga yung nagsasabi dito. Bakit po? Kanya pong na-experience ito, kanya pong na-witness ito, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 4 in verses 13 sa New Living Translation. Ang sabi ng Bible, it is better to be poor but wise youth than an old and foolish king who refuses all advice. Sabi niya, foolish king who refuses all advice. Paano po tayo kapag tayo po'y sinasabihan, pinapayuhan, mga kapatid? Alam niyo po ba, ang rebuke minsan is part of encouragement. Minsan may magsasabi sa atin, mali tayo sa aspeto na yan. Minsan nasasaktan tayo, natatouch yung ego natin, di ba? Kasi iniisip natin tama tayo lagi. May mga pagkakataon na gano'n. Pero makikita natin kung gaano ka-humble yung tao kapag sinasabihan siya at sabi niyo, oo nga, no, hindi ko alam yun, salamat. No? Instead na magpasalamat, nagsasabi pa tayo, no, nagre-retaliate tayo sa tao, mga kapatid. Ano po? So, yun po ang sabi dito sa Ecclesiastes chapter 4 in verses 13, mga kapatid. Proverbs chapter 15 in verse 31 sa New Living Translation, ang sabi ng Bible, if you listen to constructive criticism, you will be at home among the wise. Ang ganda na sabi niya. Proverbs chapter 15 in verses 31, if you listen to constructive criticism, you will be at home among the wise. Imagine that. Ito ang na-observe, mga kapatid. No? Ito ang na-observe ni Solomon nang sinulat po niya ito. Proverbs chapter 20 in verse 15, there is gold and the multitude of rubies, but the lips of knowledge are a precious jewel. Proverbs chapter 20 in verses 15. Proverbs chapter 24 in verse 6, for by wise counsel you will wage your own war, and in a multitude of counselors there is safety. Mula yung sinasabi niya, safe there is safety, there is victory. Yan po ang lagi yung sinasabi, mga kapatid. Another verse, mula po dito sa Proverbs chapter 27 and verse 9, the heartfelt counsel of a friend is as sweet as perfume in incense. May mga kaibigan po, no? Sabihin natin, ano, tama ba yung ginagawa ko? O, tama yan. Tama yan. Ano, maganda ba? Oo, maganda yan. Hindi, walang sinasabing mali. Mga kapatid, yung true friend, ano? Sabihin niya kung anong mali mo, okay? Mas mabuti na yung kaibigan mo na magsabi na mali yung ginagawa mo, mga kapatid. Ano po, yan po ay mga tunay na mga kaibigan. Ano po, pag sinasabi kong anong mali, hindi kayo pinapahiya sa harapan din ng mga tao, but personally, sinasabi niya mali yung ginagawa mo, kailangan mong improve yung aspect na yan sa life mo, something na ganon, mga kapatid. Ano po. So, ayun. Meron pong isang famous, no, na tao, ang pangalan po niya ay si John Locke, ano? At kanya pong in honor, ano, nagbigay siya ng respect sa authority ng scripture. Okay? Si John Locke, sabi niya dito, let him study the Holy Scripture, especially in the New Testament. Therein are contained the words of eternal life. It has God for its author, salvation for its end, and truth without any mixture of error or for its matter. At sabi pa niya, if, open and close parenthesis, the Bible is all pure, all sincere, nothing too much, nothing wanting, but such a complete rule of life as the wisest man must knowledge, tends entirely to the good of mankind, and that all would be happy if all would practice it. Ano pong gustong sabihin ni John Locke dito, mga kapatid? Read the Bible, i-practice kung anong sinasabi po dito, ano po, dahil ito po ay mapagkakatiwalaan, ito po ay magagamit, especially sa paggawa ng mga decisions sa life natin, mga kapatid. Kailangan po natin ng direction sa life natin, mga kapatid. Ayun yung mga verses po natin kanina. Ayan. We all require direction and in different aspects of life such as marriage, career, business, church, and friendship. Kailangan po natin ng mga desisyon po na ito, mga kapatid. We need God's guidance in various matters in life. Question, kayo po ba ganyan din ginagawa nyo? O tayo po ba ay nakadepende sa emotions natin? Ang sabi ng Jeremiah chapter 17 and verse 9, kapag nakadepende yung pagdidesisyon natin sa ating mga puso o according sa ating mga experiences, pwede tayo magkamali dyan. Ano pong sabi ng Book of Psalms and Proverbs? Yung multitude of counselors. Sino po itong mga ito?
wala na pong mga angels and prophets and apostles or angel visitations or audible voice of God na, na, na mangyayari ngayon. But ang written word, ang scripture, ay binigay ng God sa atin upang ituro sa atin kung anong mga bagay na dapat nating gawin. Kung ano ang will ng God para sa atin. And of course, nandiyan ang ating mga ministers, mga pastors, mga evangelists, mga preachers, mga teachers, no? To teach us the Word of God, mga kapatid. Ano po? Kaya very important na tayo po ay nagjo-join sa mga Bible study para tayo po ay personal na matuto. At kung tayo po ay natututo sa salita ng ating Panginoon, mas nagiging less po yung mga mistakes po natin, mga kapatid. Ano po? So let's honor God. Ano po? Let's read the Bible. Very important po yun, mga kapatid. Ano po? Life is a journey and you need a good guide. Naalala ko po nung ako po ay pumunta sa Mapandan, Pangasinan, hindi ko alam kung nanonood ang ating newlywed, ano po, si Brother Sherwin, tsaka si Sister Rachel, no? So hindi ko alam yung place, no? Magmula ako sa lugar namin, ano po, sa mga Trem, tapos pupunta ako sa Mapandan, Pangasinan. Wala akong idea sa place po na yon, sa isang resort po, private resorts. Wala akong idea. Pero ginamit ko po ang Google, ano po, ang GPS, and exactly po na talagang dinala po ako sa place po na yon. So nakadepende po ako doon sa GPS or Google Map po na yon, mga kapatid. So ganyan ang salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Ano po, ituturo kanya kung ano ang right direction. Let's honor talaga ang salita ng Panginoon. Sabi ni David sa kanyang mga sulat, sa aklat ng Psalms chapter 119 verses 105, your word is a lamp unto my feet. And still, effective yun kay David hanggang sa panahon po natin ngayon, still effective pa rin po siya, mga kapatid. Ano po? So kailangan po natin ang salita ng Panginoon talaga. Life is a journey and you need a good guide. There is no one better than God to guide you through the issues of life. Lagi tayong nag-ask ng help, ng wisdom sa Panginoon. Ang sabi ng Bible sa James chapter 1 in verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Hindi lahat ng bagay alam natin, mga kapatid, no? Hindi lahat ng bagay alam natin. Pwede tayong magkamali. Pwede tayong maging prone sa mga pagkakamali, mga kapatid. Ano po? But ang sabi ng Bible, ang promise niya, if any of you lack wisdom, kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, sabi ng Bible, ay humingi sa Diyos. Yun ang sabi niya. We all need direction to get us where we need to go. And the divine compass and guide of our lives will show us every step of the way. And that is the word of God. Sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 3 and verse 16, that all scripture is given by inspiration of God. So when it comes to patience, when it comes to endurance, then read the life of Job. When it comes sa decision making, nandyan si Joshua sa Joshua chapter 24 and verse 15. But as for me and my house, we will serve the Lord. When it comes sa faith, demonstrating your faith sa isang mahirap na situation, nandyan si David, nandyan po si Joseph, nandyan po si Daniel. Ano po? When it comes sa ministry sa church, nandyan po si Paul. Kung halimbawa nagkamali ka man, ang God ay binibigyan kanya ng pagkakataon para makarecover. Like si David, nagkamali siya. Ano po? God's favorite po itong si David, pero nagkamali siya, nakarecover din naman po siya. Ano po? So nandyan lahat yung mga record na pwede nating makita, mga kapatid. Ano po? And a good example when it comes po sa pinag-uusapan natin, mga kapatid, is no other than our Lord Jesus Christ. We need to consult God before we make major decisions. And Jesus is our supreme example. Ano pong sabi ni Jesus? Thy will be done. Lord, ito yung gusto ko. Minsan nagpipray tayo sa Diyos. Nagpipray tayo, pero yung pinipray natin, gusto natin na yung gusto natin, dapat gustuhin din ng Diyos, no? Ina-expect na natin na yung gusto natin, dapat ang mahit ng Diyos, ng Panginoon, di ba? So parang demanding yung part natin, ano? Instead of asking or saying sana, Lord, ito yung gusto ko, Lord, no? Pero thy will be done. Ang kagustuhan mo mangyari. Marami akong di nakikita, no? Kulang ang aking mga experiences. Hindi ko alam ang future. Hindi ko alam yung after 5 years sa life ko, di ko alam. But please guide me. Tulungan mo po ako. Anong gagawin ko, Panginoon? Ganon yung ating pwedeng sabihin, no, sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid.
Guidance from God is available in the Bible. We can seek the Holy Spirit's helps to understand it, no? God's guidance available sa Bible. And also the aid or help of the Holy Spirit, no? Sabi ng John chapter 14 in verses 26, the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you. Yun po ang sabi ng Bible. The helper. Ginamit niya is the helper. Sa John chapter 14, ginamit yung salitang helper, comforter, teacher. Binibigay ng God lahat yan. Lahat ng mga needs natin at sa mga decisions natin, tutulungan niya tayo talaga. Yan ang promise niya. Mga kapatid, ano po? Hindi tayo emotion based. Pag gumagawa ng decisions. Acts chapter 16 verse 6. Sabi ng Bible, they traveled through the region of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit did not let them preach the message in the province of Asia. So, ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, ang siyang pumigil sa kanila para hindi pumunta sa lugar po na ito. Nandyan po ang activities ng Holy Spirit sa life natin. Ang sabi ng Romans chapter 8, kapag tayo nananalangin, Sister Bella, hindi natin mabigkas, hindi natin masabi, hindi natin ma-pick yung eksaktong word. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ano po, ay kanyang ipapaalala sa atin yung mga prayer natin ito, mga hikbi, mga salita na hindi natin mabigkas, ay kanyang ipapaalala ito. So, may activities ang Holy Spirit, no, sa life natin, mga kapatid. God has promised to lead and guide us. As believers, we sincerely desire to be led by God. Hindi ba napakabuti po nun? Ang Diyos ang siyang magtuturo sa atin. Sa buhay natin mismo, sa mga decisions natin, mga kapatid. We must understand what God's Word reveals on the various ways through which God will speak His guidance into our lives. God's guidance is available in His book, the Bible. Ano po? So check lang po natin yan. The Word of God is always the foundation of all our guidance, mga kapatid. Sabi po ng Psalms chapter 25 verses 9, He guides the humble in what is right and teaches them His way. Again, sa Psalms chapter 25 in verses 9, sabi ng Bible, He guides the humble in what is right and teaches them His way. Very important yung salitang humble. Kanyang tuturuan ka. Tuturuan tayo. Kung tayo po ay humble, kung tayo po ay mapagpakumbaba, mga kapatid, ano? Okay? When the Lord is our guide, He gives us the clarity and strength we need to live as He desires. Yan ang promise ng God sa atin. So God's promise is to lead and guide us. Yung ginamit kong verse kanina sa Psalms 119 verses 105, Your word is a lamp unto my feet. Your word is a lamp unto my feet. Tuturuan ka niya. Bibigyan ka niya ng wisdom. Alam niyo po ba kung bakit ang God ay favorite niya si David after God's own heart? Sa 2 Chronicles chapter 1 verse 10, sabi ng God, ano bang gusto mo? Siguro pag tatanungin tayo ng ganun, anong gusto mo? Pwede nating sabihin, Lord, gusto kong magkaroon ng car. Gusto kong magkaroon ng Ford Ranger. Siguro gusto kong magkaroon ng magandang bahay. Gusto kong mag-travel. Pwedeng dahil excited tayo, di ba? Pero alam niyo po ang request ni David, sabi niya, 2 Chronicles chapter 1 verse 10, give me wisdom and knowledge. Give me wisdom and knowledge. Kung tayo po ba ay nag-ask sa Panginoong Diyos, ano po bang hinihingi natin? Humihingi tayo ng security, humihingi tayo ng blessings, humihingi tayo ng protection, material blessings, prosperity, success sa life natin. Sino na pong nag-pray dito na, Lord, please give me wisdom and knowledge sa aking mga trabaho para ma-improve ko ang aking trabaho, maging mabuti ang aking trabaho. In that way, ay pwedeng mag-glorify kita, makita si Jesus
kung paano ako magtrabaho, Panginoong Diyos. May you bless the work of my hands, O God. Para sa ganon, may demonstrate ko yung power mo sa pinagtatrabuhan ko. Please bless me, Lord, so that I can bless other people. Lord, turuan mo po ako. May you teach me, Father. Turuan mo ako na maging mabuting tatay. Para sa ganon, respeto ako ng aking mga anak, maging aking asawa, ng aking mga relatives o ng mga neighbors ko. In that way, Lord, nagiging light ako. Okay? Nagiging salt ako sa mga tao. Please give me wisdom and knowledge. God, our guide, siya ang nagbibigay sa atin ng mga direction po na ito, mga kapatid. Psalms chapter 37 verses 23 hanggang sa 24, sabi ng Bible, a person's steps are directed by the Lord, and the Lord delights in His way. And Psalms 37 verse 24, when he falls, he will not be thrown down head first because the Lord holds on to his hand. Ganda na sabi niya, a person's steps are directed by the Lord. A humble person. Faithful. Ano po? And the Lord delights in His way. Yun po ang sabi ng Bible. Psalms 48 verse 14. This God is our God forever and ever. He will lead us for all time to come. Yun po ang sabi po niya dito, mga kapatid. Psalms 32 in verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. So God's will, guidance and leading are always consistent with His Word. Bilang mga mananampalataya po, mga kapatid, ma-recognize natin ang kanyang mga salita. No? As believers, it is important to discern and follow God's will through His Holy Spirit. Very important po dito yung salitang discern. Discern is the ability po na makita kung ano ang right and wrong. Okay? Ability kung yung tao nagsasabi ng totoo or hindi. Ability kung paano yung yung totoong friend or hindi. Okay? And that is discernment. Ano po? At discernment ito, na alam natin ang salita ng, ng Panginoon, mga kapatid. Ano po? Okay? In the Old Testament, iba't ibang paraan kung paano ang Diyos ay nakikiusap or nangungusap sa tao. Tulad po ng audible voice, katulad po sa Genesis chapter 2 in verse 15 to the following, na ang voice ng God ay napapakinggan ni Adan. Okay? Or dreams and visions like si Jacob. Ano po, like si Daniel, like si Joseph, mga dreams and visions kung paano makipag-usap ang Diyos noon. Through angels, like nung may panganak si Samson, di ba? May angel visitations, like si Jesus nung may panganak, may angels. Or mga apostles, di ba? At wala na pong ibang mga apostles kundi yung 12 apostles na pinili ni Jesus Christ. Wala na pong mga apostles ngayon, mga kapatid. At sa time natin ngayon, ay mga written word na po. Ang Bible ho talaga. Sabi ng Bible is, all scripture is given by inspiration of God. So all scripture, it refers to Old Testament and New Testament, no? From Genesis to Revelation. So lahat ng mga stories po doon, mga examples po na yun, ay magagamit natin sa generation natin ngayon. So read the Bible. So our encouragement is to read the Bible. Sa mga tatay, mga pamilya, laging nagbabasa ng Bible. Mga kapatid, very important po yan. Okay, sabi ng Bible dito, sa Hebrews chapter 1 verses 1 and 2, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. In verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Nasa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. The Lord has promised to instruct, teach, and guide us. Yun po ang sabi dito, mga kapatid. Ngunit sa huling araw, in these last days, pwedeng yung last days ay yung end ng Jewish time, or yung last days na to ay pwedeng ito na po, wala nang Third Testament, no? Wala na pong
pupunta si Christ para mag-establish ng kanyang kingdom. Wala na po yan. Pagdating ni Christ for the second time ay judgment day na. According sa Hebrews chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos nito ay yung paghuhukom. So sa Jesus Christ, ang last messenger, pagdating po niya ay ang judgment day na. So be ready. Tayo po ay mag-ingat dyan. Pinag-ahanda po tayo kasi sabi niya like a thief in the night, hindi natin alam kung kailan darating po ang ating Panginoon. So, nandyan po ang ating messenger, no other than our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ano po? Psalms chapter 25 verse 12, who is the man who fears the Lord? Him will he instruct in the way that he should choose. Sino ba yung merong pagkatakot sa Panginoon, sabi niya? Kanyang tuturuan siya kung saan yung lugar o lakad niya. Yun ang sabi po dito. Our heart attitude determine if we are going to hear from God and receive His guidance. Nasa ating puso po yun. Sabi ng Bible, sa Romans chapter 10 and verse 17, ano po? Romans chapter 10 verse 17, for by faith, ano po? Sa hearing of God's word, mga kapatid, ano po? Ay doon po tayo na nagkakaroon ng yung deposit or investment, no? The way na pinakikinggan natin at inaaral natin ang salita ng Panginoon ay nag-iimpok tayo ng knowledge, mga kapatid. Ano po? By hearing the word of God. Okay? John chapter 17 and verse 17. Sabi ng Bible po dito, God's word is truth. God will lead us to do something that contradicts His word. God will not lead us to do something that contradicts His word. Sabi po niya, no one can claim that God is guiding them or directing them to do something unholy. Huwag po nating asahan na i-bless tayo ng God, tuturuan tayo ng Panginoon kung tayo po ay loko-loko. Kung tayo po hindi po natin ginagawa ang kanyang kalooban, do not expect na ang God ay siyang mag-guide sa iyo. So, yun naman ang challenge para sa atin. Okay? So, God desires for us to know His will. Gusto ng Diyos na malaman natin kung ano ang kalooban niya. Sabi ng Bible, Colossians chapter 1 verses 9 and 10, dahil dito'y kami naman mula ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsisitigil ng panalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. In verses 10, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 17 hanggang sa 19, sabi ng Bible, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Verse 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu, na kayo'y mga usapan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Ito po ang sabi ng Bible, mga kapatid. So mahalaga na alamin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. So paano po ang God ay nangungusap sa atin ngayon sa pamamagitan po ng kanyang written revelation, mga kapatid. The Lord has promised to instruct, teach, and guide us. Yan ang pangako niya sa atin, mga kapatid. Again, sabi ko, kung ikaw ay magsisimula sa isang business, pwede kang humingi sa Diyos na itong business na to ay i-bless ng Panginoon. In that way, ay pwede kang makapag-bless. Pwede kang makatulong sa mga mission sa church. Kung ikaw ay magsisimula ng isang pamilya o mag-aasawa, ipinanalangin mo na rin ba yan? Or ikaw ay magpapaaral sa anak mo o pipili ng iyong course or career, hinihingi mo ba yan sa Diyos? Or minsan sabi po ng mga parents natin, dahil ang pamilya natin mga teacher,
So dapat teacher din ang kukunin mo pero hindi talaga 'yun ang gusto mo eh, no? So gusto mo maging engineer or gusto mong maging architect or gusto mong maging nurse, no? Pero sabi ng mga kaibigan mo dahil mga kapamilya mo dahil ano na, sama-sama na tayo pero hindi 'yun talaga ang gusto mo, no? So pwede kang humingi sa Diyos, no? Sa bagay na 'yan. Lalo po ngayon sa mga nasa ibang bansa po, no, na mga kapatid po natin o mga malalayo po, not necessarily malayo, nasa ibang bansa, malalayo yung kanilang pamilya. Lalo tigit pa nga po sana, no, na humingi tayo ng tulong sa Diyos na ang ating Amang nasa langit ay kanyang tutulungan ang mga pamilya natin na malayo sa atin, mga kapatid, ano po. Mga anak natin, hindi natin sila nakakausap o nakakasama, ang Panginoong Diyos ang siyang mag-guide nawa sa kanila. Sa ating mga trabaho, mga kapatid, ano po, gawin yung habit na kung kayo man po ay nagmamaneho, kayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon, simple prayer, to guide you, to instruct you, to teach you, to guide you, sa gagawin mo, ah, sa buhay mo. Very important na tayo po ay humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Sa paghingi po ng tulong po natin sa Diyos, ito po ay pagpapakita ng ating pananampalataya sa Kanya at pagpapasakop po sa Kanya, mga kapatid. In that way po, actually, nagbibigay po tayo ng honor